Good morning. Nandito tayo sa Rose Garden. Kakunti lang ang bulaklak niya ngayon. May reason. Hindi ko mo end na ng September, tumigil na siyang mamulaklak. Hindi yon. Kasi sira yung water pump namin. 3 weeks na. So, ito yung fairy. Ang dami pa rin yung bees. Ayan o. Namumulaklak pa rin siya. Tapos, ito, fairy din to. Namumulaklak pa rin. Nag-umpisa pa rin. No? Tsaka yan, nakalimutan ko na yung bagong tanim yan eh. Ito yung mga nandirito. Lavender yan. Ayan o. Lavender, lavender, lavender. Nagdilig ako kahapon ng marami. Yung tubig, either rainwater. Nung naubos na yung rainwater, nagkukolek kasi ako ng rainwater eh. Ginamit ko na yung tubig sa loob ng bahay. No? Kaya naglabasan tong mga white roses. Ayan o. Kahapon wala pa yan nung diniligan ko eh. No? Gusto talaga nila may tubig. Ayan pa. So, yan na yung mga roses. Ito pa. Ito, pink fairy. Ayan, prolific talaga yan. Namumulaklak several times. Buong summer, no? Ayan siya. Tapos ito, garlic chives, thyme. At saka thyme lang. Dalawang klase ng thyme. Ito, cornflower. Ito yung David Austin. No, tubig lang to eh. Kahapon natiligan ko. So, mamumulaklak to within 2 to 3 days. So, ito na yung garden. Ang itsura. Pag wala ng boxwood. Ayan, natanggal ang isang boxwood dyan. At saka ito rin. Kitang-kita nyo na empty yung space na yan. No? Baka roses na rin itatanim ko dyan. Hindi na muna ako magtatanim ng boxwood. Ito yung pitimini. Ang tapat ng pitimini ay yung pinakamalaking roses sa lahat. Ito siya. Kaya ko siya sinabing pinakamalaki. Tingnan nyo naman sa palad ko kung gaano siya kalaki. No? Yan siya. Dalawa siya. Ayun pa yung isa. Ito dinidiligan ko to eh. Kaya namulaklak. So, ito na. Yung papasok na tayo sa side ng bahay. Galing na tayo dito sa front. So, ito na left and right. Lahat ng boxwood dito, tinanggal ko na. Tinatanggal ko. And then, ako na rin naglilinis niyan. Hindi pa ako tapos. Tinataniman ko. Siguro ang itatanim ko dito, lavender. No? Ito yung wild plum. Hindi ko pa rin nakita kung itsura ng bunga niyan. Palagay ko, ang maganda dyan, flowers. Hindi yung bunga. Tapos, yung blooms niya. Ito yung Asian pear. Empty na talaga siya. Nakuha ko ng lahat, hindi empty. Napitas na lahat. Tapos ito yung queens. Ang lalaki ng bunga. Ayan o. Hinog na siya. Ang lalaki ng bunga niya kasi more or less ang binunga niya this year 20 pieces lang. Yung iba nahulog na. Nagpasok ako ng 2 sa loob ng bahay. Ito left and right. Mga berries ito. Ito nasa left. Blueberries. Ayan, blueberries. Ano ba yan? Ito, meron pang tirang pangalan yan. Raspberries. Ito, parsley. Sira na talaga. Kailangan ma-repair na yung raised bed na yan. Parsley, tsaka chives, tsaka spinach. No? So, dito muna tayo. Ito na yung Westerland. Tapos na ito. Ayan o. Napakabangong bulaklak. Pero meron pa rin siyang mga buds, so mamumulaklak pa rin. Ito na yung Augusta Louis. Malalaki bulaklak niyan. Sobrang laki. Ayan, pag wala akong time, dinededhead ko lang ng ganyan. Tapos, diyan ko na rin hinahagis. No? So, ito na yung phlox. Tapos na yung phlox, peonies. Tapos na, tsaka, ang tawag dito, Japanese anemone. Ito yung malve, hibiscus. Ito palagay ko Chippendale yan. Paborito kong rose yan, kaya ang dami kong tanim. Ito yung figs. Ito yung pinanggalingan ng malaking, pinakamalaking
Loxwood. Ngayon ang tinanim ko, persimmon. Ayan. Kasi yung persimmon na yan, nakatanim dati sa likod, di lumalaki kasi natatabunan siya ng shade. Ito na yung grapes. Dahan-dahan nang nahihinog. Hindi ko na siya pipitasin. Pag nadaanan ko, kinakain ko. Ito oh. Dami ko nang nakain eh. Ayun po. Hindi naman marami, pero maraming bunga ngayon. Yung iba iwan ko na sa ibon. No, dito tayo. Left and right, nakita nyo heater na yung mga nakatanim dito sa kaliwa. Ang heater, ano yan, robust, drought na plants. Tapos may mums na 3 dyan, bagong tanim. Ito na yung asali, nakikita na. At saka itong yellow rose, yung malaking puno ng yellow rose. Ayan o, may isang napakabango nito. Ang ayaw ko lang dito, masyadong matinik. Nasa daanan ko. Kaya palagi ko siyang ginugupit. Maski may flowers siya, o may bloom, o may buds. Ginugupit ko talaga kasi daanan ko to eh. No, minsan humahampas sa mukha ko pag dumadaan ako. Kagaya niyan, oh. Eye level ko. Ayan, oh. So, ito na tayo. Mayroon pa rin lumalabas na konting phlox. Ayan, oh. May phlox pa rin. Tapos, ayan ay malaking rose. Ito yung yellow rose. Ito na yung Rosarium Uttersen na rose. Ito yung phlox. Ito din yung isang Rosarium Uttersen. Palagay ko mga 5 years na yan. Hindi ko mapalaki kasi punong-puno dito ng mga sari-saring bulaklak na hindi ko naman talaga, ewan ko, kumalat na lang, nag-seeds tapos kumalat. Ito yung isang apple, bago lang yan eh, kasi second year niya lang ngayon, Cox Pipin or Cox Orange, Rosarium Uttersen. Ito yung Rubickia. Maraming roses ako nakita. Ayan, no, rose yan, rose din yan, rose din yan. So naglitawan nung tinanggal ko, ako na naglinis nitong area nito, no? Tingnan niyo yung Rubickia. Dapat yan hanggang ngayon marami pang bulaklak yan. Yung leaves niya nga okay lang, diniligan ko yan ng marami kahapon. Kaya yan naubos ang bulaklak niya kasi nga walang tubig, no? Hindi rin umulan. 3 weeks kaming walang ulan. 3 weeks ding sira yung pump, no? So, at least ito yung Santana, oh. Kita nyo. Ang dami niyang buds. Mamumulaklak yan kasi ang dami kong dinilig na tubig dyan. Ito sana mabuhay ko pa. Nagsuffer ng grabe gawa ng drought. No? Ilan sila? 3 silang affected eh. Sa 2, 3. Pero itong bagong tanim, ewan ko kung anong pangalan nito. Ano din to eh, Cordes Rose. Ayan no, sasabihin ko pangalan yan. Kasi lahat ng ID niyan nakatago. No, tinabi ko. Siya yung pinaka healthy sa lahat ng bagong tanim. No? Tingnan nyo yung kanyang dahon. Green na green. Ibig sabihin, buhay na siya. Tsaka gusto niya yung place. No? Mamaya pulsa nito. Kasi umiikot pa lang yung araw eh. Ayan no. Nasa shade pa siya ng bahay. No? Ito Jonah Gold. Ito James Grebe na apple. Jonah Gold na apple. No? So, ito na yung David Austin na rose. Alam nyo, akala ko mamamatay yan. Kasi may sakit yan eh, nagkasakit. Hindi ko yan ginagamot kasi hindi ako gumagamit ng pangalan nun, chemical o kaya pesticide o kaya fungicide. Hindi ako gumagamit niyan. Kung mamamatay siya, mamamatay siya. Kung hindi ko siya mabuhay, papalitan ko na lang. So, pero tingnan nyo, lusog-lusog niya ngayon. No? So, nilagyan ko siya ng bagong lupa at saka nilagyan ko ng fertilizer. Lahat yan may bagong fertilizer akong nilagay. Kasi ito, pitanggalingan lahat ng boxwood. Nagtanim ako dyan last week ng tulips. Tulips at saka daffodils ang nakatanim dyan. So, makikita natin kung nabuhay ko siya ng spring. Kasi hindi ko pa siya nadiligan eh. Hindi pa umulan, no? Nakita nyo, last week ko yan tinanim. Hindi ko diniligan, kaya hindi natin alam kung mabubuhay siya. Pero palagi ko mabubuhay siya. Ito, Lady's Mantle, Ground Rose, Red Fairy, tsaka Japanese Anemone, tapos na. Yun yung Rosarium Uttersen. Ito yung grapes, na-harvest ko na lahat. Yung blue grapes siya na. Ito yung White Rose, tapos na rin. Ayan o. So, pero mayroon pang isang natitira.
So, ito hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam pangalan. Hindi ko yan tinanim. Ito, rose din yan. Rose din ito. Ito, late talaga to kasi, ano to half shadow. No, kita nyo? Walang araw dito. Ang araw dito, bandang alas 3 yata o alas 4. Late na. Summer rose ang tawag ko dito sa mga ito. Kasi, namumulaklak sila bandang July. Normally, ang roses, end ng May, beginning ng June, naglalabasan lahat. Sabay-sabay sila. No? Pero ito, July namumulaklak. Kasi malamig dito sa areang to, no? Iba ang climate zone dito sa likod kaysa sa harap. Kasi sa harap full sun. Nasa likod na tayo. Ito na itsura ng garden sa likod. 3 weeks hindi umulan. 3 weeks din kaming walang tubig. So, nag-suffer masyado yung grass. Nakita nyo? Partly brown, partly green. No? Yung hindi nakatutok sa araw, green siya. Pero yung nakatutok sa araw, brown na siya. So, lapitan natin. Dito muna tayo. Ito na yung mga summer flowers. Matira-matibay dito. Ito yung coneflower. Meron pa rin pa isa-isa. Yung roses kahapon, ginupit ko. Tapos yung ibang branches niya, tinanim ko. Kaya ko naman palang buhayin kaya tinatanim ko. Ito, chard ito At saka parsley. At saka pangalan yan, dahlia, tsaka dahlia, rosemary, celery, fevina, geranium, petunia. No, yung red na yan, petunia yan. So, dito na tayo. Ito yung yellow rose na malaki. Kapareho lang din yan ng yellow rose sa kabila. Matinik, mabango, at saka ang laki-laki pag namulaklak. Ang laki-laki niya. Nakita niyo ang taas-taas niya. Kaya diyan ko tinanim para ma-appreciate mo siya pag nakaupo ka sa balkon. So, dito na tayo. Nasa terrace na tayo. Tour ng garden. And ng ngayon, ngalan nito, September. Ito, meron pa rin akong beans. Kahapon, ang dami kong nakuha. Siguro 2-3 puno lang yan. Pero namumulaklak pa rin. Ayan, may mga bulaklak pa rin siya. Ayan, pa isa-isa. So, ito na yung marigold, mga paprika tawag namin dito At saka or bell pepper. Yung iba nakuha ko na talaga, pero yung iba gusto pa rin pahinugin, no? Ito yung mga ligaw na kamatis, namumunga pa rin. Tapos yung paprika, pag nahinog na, kukunin ko na yan. May isa pa siya dyan. 3-4 dito. Yep. Okay. So, ito na yung fuchsia. Ito yung sinya. Alam nyo, yung tinanim kong sinya, multicolor. Pero ang lumabas lang, pink lang. Okay lang, may lang kaysa wala. No, susubukan ko pa rin magtanim ng multicolor. Ito puro marigold. Nakalimutan ko na yan. Hindi yan aster, yung kulay blue, violet na yan. Wala siyang bulaklak kasi nilagay ko sa vase. Kinuha ko kasama ng pink na roses. Ito pink at saka ginupit ko siya kasi ang laki-laki niya Pink at saka yellow lantana. No? Ayan. Pinagugupit ko siya. Ayoko siya masyadong malaki kasi natutumba siya pag mahangin Ito yung mandevilla, pink and red. No? Hindi ko na yan sinisave. Mura lang yan Binibili ko lang yan maliit. 350 yata o 250. And then, nakita nyo buong summer, napapalaki ko. So, pag namatay yan ng winter, nahiyang ko na, hindi ko na pinapasok sa bahay, is not worth it kasi mura lang naman. Kagaya ng margarita, ay kaya ko ring buhayin. Pag nilagay mo yan sa loob ng bahay, inalagaan mo, tutubo pa rin, pero mura lang kasi yan sobrang dami ng work niya, alagaan mo, bla bla. Usually pag winter wala kaming time. Ito margarita, galing seeds ko yan tinanim. Kaya very prolific. Diyan nakatanim lahat ng chilies ko. Kinuha ko na lahat ng chilies, pinatay ko na rin. Ayaw ko rin i-keep ang chili pag pag winter. Kasi maski seeds nga tinatanim ko. Ito na ikalawang sinya. Pink na sinya. Pink lang talaga yung nabuhay ngayon. Ayan Pink.
Tapos ito na, lilinisin ko na yan kasi autumn na. May bunga o walang bunga yung mga kamatis, hinog o hilaw, kailangan ko nang linisin. Kasi pag malamig na, papasok na October, ayoko nang mag-garden. Kasi giniginaw na ako, ayoko nang, tingnan nyo to, ngayon lang siya tumubo. Tapos na kaya ang summer, hoy, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka pa namumulaklak? O ang liit mong puno? Ewan ko kung anong gagawin ko sa'yo. Magwi-winter na, ay mag-autumn na. Ito na yung dalawang roses ko dito sa likod. Ito yung Beverly, tapos yung kulay pink, yun ang Leonardo da Vinci. Ito mayroon pa rin akong basil na bulaklak na nga eh. Nilagay ko sa base yung bulaklak niya. Ayun, yellow margarita. Marigold. Tapos ayan na yung isang puno lang yan. Yung sunflower. Isang puno lang yan. Nagsanga na lang. Tapos tong iba, hindi ko na nailipat sa lupa, kaya ganyan na naging itsura niya. Nasa paso pa rin siya. Ito, cornflower. Kaya yan, marami pang bulaklak kasi wala namang araw dito eh. Konti lang ang araw dito. Ito, Augusto Luis. Ito yung bulaklak niya. So, tatlong puno ko, tatlong halaman ko, ay apat pala. Kasi dalawa yung bago eh. Ito na yung Beverly. Ito yung Leonardo da Vinci, no? Marami pa siyang ibubulaklak, kaya no? Huwag muna siyang mag-frost, no? Ito din, marami pang ibubulaklak, no? Ito, nakalimutan ko na yung pangalan. Ano yata ito? Princess Luxembourg o Luxembourg, whatever. Ito, Madame Pompadour. Kunti lang ito mamulaklak. Very sensitive. Paano naman? Tingnan nyo naman siya pag namulaklak siya, puro petals. Grabe, puro petals. Yan o, kaya ko konti lang mamulaklak. Ganyan na itsura niya, pag buds pa lang siya. So, ito na yung mga summer roses. Ayan na siya. Lipat tayo dito. Bibilisan ko, no? Kasi garden tour to eh. Kaya ko pinapakita lahat yung buong area. Ito yung mga cuttings ko ng lavender. Isang taon na yan. Yan ang ipapalit ko sa pinanggalingan ng anong tawag doon? Pinanggalingan ng boxwood. Ito, pag nakakita ko maliit na puno ng fir tree, nilalagay ko sa paso, inalagang ko ng 1 year, 1 or 2 years. Pag napalaki ko na, ililipat ko dyan. Siya ang papalit sa mga forest na yan, sa mga malalaking puno. Kasi next month, papatanggal na naman isang puno kasi namatay. So, ito, kinalbuto nung hardinero. Ano to eh? Hydrangea. Hindi siya namulaklak this year. Kulay blue to eh. Pero I'm sure next year mamumulaklak siya. Ito na yung rhododendron. Nakita nyo, hindi gaanong green yung dahon niya. Kasi nagsuffer siya. Sobra. Grabe. Pero robust siya. Hindi yan mamamatay. Pero ewan ko sa sakura. Tingnan nyo. Ang lungkot-lungkot niya. Kahapon 3-4 na bucket ng water nilagay ko dyan. Para ko lang siya masave. Sana nasave ko na siya. Titingnan natin. Pero ang rhododendron, tignan nyo, ang gaganda pa rin ng dahon. Diyan galing yung isang boxwood. Dito galing yung second boxwood. So, tatanim ko dyan. Ang pangalan yan? Tulips. Doon, rhododendron siguro. Tapos itong mga roses dito, nagsuffer din to kasi anyway, every year nagsasuffer yan. Kasi ano to eh. Bayan, drought area to eh. Hirap ng tubig. Hirap siyang ma-reach ng sprinkler. No? Ito na yung mga roses. Ito yung Rosarium Utterson. Ano tanga ba? Ito Beverly. Tsaka pangalan nito Leonardo da Vinci. Tsaka yung iba dyan, cheap roses na yan. Binibili ko pag summer. Pag nadumaan ako sa garden center at may nakita ako magandang rose, bumibili lang talaga ako. Ewan ko, yan talagang happy ko eh. Tapos ito yung pinakamahirap alagaan na rose. Eden rose yan. French rose. Ang ganda-ganda niya. Pink ang sa gitna, white sa side. Ayan o, white yan. Pero sa gitna, kulay pink. Ayan o, ang ganda-ganda niya. Tsaka may konti siyang amoy. Pero ang hirap alagaan. Ang hirap-hirap. Mas may gipa itong kulay pink. Tapos namulaklak eh. No? Pero may mga buds pa. O, ito na tayo. Dito tayo sa snowballs. Siya ang unang-unang nag-change ng color pag papasok ng autumn. Sa gabi kasi malamig na, umabot na siya ng 6 degrees, no?
Kaya nag-change na ng color ang mga leaves ng mga halaman at saka mga puno. Siya palagi ang nauuna. Tingnan nyo, 3 colors pero isang puno lang yan. Green, brown, red. No? Ayun, nag-umpisa na ako magtanim ng mga second batch na ito eh. Mga tulips at saka daffodils at saka hyacinth. No? Mamaya-maya pag wala na araw dito, magtatanim ako eh. Ibabaon ko lahat yan. Eh, ito na ika-4th na puno ng Rosarium Utterson. Kaya gusto kong Rosarium Utterson kasi may bulaklak siya buong summer. No, tsaka malaki siyang puno. Tsaka ang ganda ng kulay niya, tsaka prolific siya palagi. Ito Cordes Rose to, red. Kahapon din niligang ko to, kaya bumuka lahat ng bulaklak. Hindi naman lahat, kasi mayroon pa rin, oh. Ayan pa, oh. Mayroon pa rin. Ayan, nakita nyo, lantana yung pangalan nito. Sunflower. Ito yung ligaw na kamatis. May bunga pa rin. Nahihinog pa rin. At saka yung pipino, may bunga pa rin. Lapitan nga natin. Next time, nagwa-viral to eh. Pag pinost ko sa pag pinitas ko, pinost ko sa, paisa-isa lang. Ala, ang laki ng bunga niya sa ilalim, di ko nakita. Ayan o. Ayan o. May bunga pala siya sa ilalim. Halongkatin ko nga yung buong yan. Baka marami pang nakatago. Yan pa ang dami pang kamatis. Yan, puro ligaw lahat yan. Dito na ako mag-end. Hindi na tayo papasok sa looban kasi mapapatagal na naman ako. Ito yung sedum, no? Ayan, no? Pwedeng kunin ang bulaklak niyan, pasok sa loob ng bahay. Summer flowers yan eh. Autumn flowers pala. Ito yung mga kalindula. Hindi ko na yung tinanim. Mga nahulog na buto na lang dyan, tumubo. Ito yung mga bagong roses. 3 dyan ang bago. Last year ko tinanim. Yung pang-4, Chippendales. Mabango lahat yan. No? Dito galing ang isang boxwood, yung malaki. Ang itatanim ko dyan, rose. Pero temporary, lalagyan ko ng tulips muna. Kasi ang rose pwede namang itanim ng May. Basta nakapaso siya, pwede siyang itanim. Pero actually, ang taniman ng rose, autumn. Pag-berry yung roots, no? So, dito na ako mag-e-end. Ito pa pala yung isa. Ito yung attraction dito sa garden, Limelight Hydrangea. Ang umpisa ng flower nito kulay yellow-green. Pagkatapos magiging white siya, pure white. And then magiging pink. Ngayon pink na siya. Pagkatapos niyan, magiging brown. Magba-brown na siya. Mas maganda kung ngayon siya kukunin, papasok sa bahay, patutuyuin. Pinangde-decorate siya ng Christmas o kaya winter decoration. Lalagay mo siya sa fireplace o ilalagay sa windowsill. O pwede mong gawing wreath, whatever you like to do. Maraming creation na nagagawa sa hydrangea, no? So, ito yung isa pang pinanggalingan ng boxwood. Tsaka yan ng mga ibang roses na lately ko lang tinanim, wala pang 2 years yung mga yan. Binilisan ko kasi gusto ko nang tumigil dahil ang haba na talaga, grabe. Maraming salamat. Pag nagustuhan nyo, mag-like, mag-subscribe kayo, at saka mag-comment. Mag-comment kayo para makilala ko kayo. And then, paki-share din sa family and relatives nyo. Okay, paalam. Salamat. God bless. Bye-bye.